Good morning, IFL ICDMI Church. Magandang umaga ho sa IFL ICDMI Church. What a privilege to share God's Word with you again. Ito po ay malaking karangalan na makasama kayo at ay pamahagi ang magandang balita ng Panginoon. Let's pray. Tayo po'y manalangin. Our Father, we thank you for this privilege of the Word of God. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat na kami po ay pwedeng makibahagi sa paghayag ng mabuting salita ng Panginoon. And may your Word be clear this morning. Naway maging klaro sa aming utak at isipan at ang iyong salita. In Jesus' name, Sa ngalan ni Jesus. amen. Amen. So, if you remember, last month we talked about the four stages of Jesus's life. Kung maalala po nyo na nung huling buwan ay pinag-usapan po natin ang apat na stages po ng pagsasakripisyo at buhay ni Jesus. And we say that these four stages are very important for us to understand not only the life of Jesus, Natutunan po natin na sa apat na stages po nito ay hindi lamang po mahalaga sa buhay ni Kristo, kundi ito po ay mahalaga rin sa ating buhay bilang Kristiyano. but also for our lives today, At sa ating buhay ngayon, especially with the issue of suffering. lalong-lalo na sa paksa ng pagdurusa. And so there are really two purposes of why Jesus Christ had to suffer. Kung atin pong alalahanin ay may dalawang binigay akong dahilan kung bakit kailangan magdusa si Kristo. And the first purpose is for us to be saved. Ang unang kadahilanan ay para iligtas tayo. Because in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. Mababasa po natin sa Efeso, sa kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. So Christ died so that we can be saved. Namatay si Kristo upang tayo iligtas. And the biggest representation of suffering, death, and burial is baptism. Ang isa pong pinakamagandang simbolo ng aking pinag-uusapan ay ang pagbaptismo. Dahil dito natin makikita ang pagdurusa, ang kamatayan, ang burol. And this is what Paul says in Romans 6:3. Let me read the English. Or have you forgotten that when you were joined with Christ Jesus in baptism, we joined him in his death? For we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Ito po ang sinabi ni Pablo sa Roma 6. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. And so when we are baptized by immersion in the water, Kung kaya't pag tayo po ay binaptismahan sa pamagitan ng paglubog sa tubig, it is a representation of death, burial, and resurrection. ito po ay isang simbolo na pwede nating makita na ang pagdurusa, ang kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo at tayong mga Kristiyano. But there's a second reason that Christ suffered. At maalala natin na may pangalawa pang kadahilanan kung bakit si Kristo ay kailangan magdusa. And that is to serve as our pattern. Ito po ay para siya ay maging isang halimbawa o pattern para sa ating lahat. And from last month, we said in 1 Peter 2:21, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example or a pattern that you should follow in his steps. Sa una Pedro, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag
sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. And remember what I said last month was that this suffering is not only about suffering for the gospel. Sinabi ko po nung isang buwan na ito pong pagdurusa ay hindi lamang pagdurusa para sa pamamahayag ng salita ng Diyos, But this is just regular suffering, like Peter says, doing good, suffering because you're doing the right thing. kundi kasama rin dito ang pagdurusa ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Halimbawa, paggawa ng mabuti o tama sa kapwa. Paul talks a lot about suffering. Maraming beses pinag-usapan ni Pablo ang pagdurusa. And in 2 Corinthians, I'm sorry, it's supposed to be 2 Corinthians chapter 11. Sa 2 Korinto 11, dito natin mababasa ang ilang mga pagdurusa na naranasan ni Pablo. And Paul talks about all the different things that he suffered for the sake of Christ. Para kay Kristo, ito po ang mga halimbawang binigay niya kung paano siya nagdusa. He was put in prison many times. Nakulong ng ilang beses, He was whipped many times. nilatigo ng ilang beses, He faced death again and again. muntik na siyang mamatay ng ilang beses, 5 times he was given 39 lashes. 5 beses ay 30 siyang nilatigo, And 3 times he was beaten with rods. pinukpok ng 3 beses na pinukpok ng pamukpok. And once he was stoned. Isang beses ay muntik na siyang patayin sa pamamagitan ng mga bato. 3 times he was shipwrecked. 3 beses na ang kanyang sinasakyang barko ay kamuntik ng lumubog. And once whole night he was left in the ocean. Isang buong gabi ay napadpad siya sa dagat. And then he faced dangers from rivers, robbers, Jews, Gentiles. At kung ano pang mga peligrong na naranasan niya, peligro sa tubig, sa mga manloloob, sa kamay ng mga Hudyo, sa kamay ng mga Hentil. And then hungry and thirsty, gone without food. Gutom, uhaw, walang pagkain. And got in the cold and then was not able to keep warm. Nilamig at walang sapat na suot upang uminit ang kanyang katawan. So Paul suffered a lot for the sake of the gospel. Dito natin mababasa kung gaano karami at kalupit na pagdurusa ang kanyang naranasan para sa salita ng Diyos. But like I said, right immediately, this is 2 Corinthians 11, but immediately in 2 Corinthians chapter 12, Subalit sa 2 Korinto 12, ito po ang ating mababasa. and we looked at this last month in my message. Binasa po natin to nung isang buwan makalipas. And so let me read it in English, and the next slide will be in Tagalog. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Ito po ang sinabi ni Pablo, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan.
ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. So there are many theologians who try to discuss about what kind of suffering Paul is talking about. Marami pong diskusyon ang mga nag-aaral ng Biblia kung anong uri nga ba ng pagdurusa ang tinutukoy ni Pablo. Some people say it may be his going blind. Ang iba'y sinasabi na siya'y tila malapit ng mabulag. We don't know what it is. Hindi natin alam kung ano ang tinutukoy niya ditong tinik sa laman. But think again, if you have endured this much pain, Isipin natin lahat na kung ikaw mismo ay nakaranas ng ganitong uri ng pagdurusa, I think the suffering in 2 Corinthians chapter 12 must have broken Paul as a person. kung naranasan mo na itong nakasulat dito kung na iba't ibang uri ng pagdurusa at mababasa natin si Pablo na hinihingi niya sa Panginoon na tanggalin ang tinik sa laman nito na maaring ganun ka kahirap o kalupit ang kanyang nararanasang pagdurusa na maaring ito ang broke or sumira sa kanyang kumpiyansa. And like Jesus in Gethsemane, it's almost like he cannot take it anymore. Katulad ni Kristo sa hardin ng Gethsemane ay tila hindi na matiis ni Pablo ang tinutukoy niyang pagdurusa dito. And sometimes our suffering can get to the point where it just breaks us as a person. Sa aking palagay ay may mga ilang uri ng pagdurusa na kung saan ay parang tila hindi na natin makayanan na tila tila ito ang sumisira sa kumpiyansa natin na tila hindi natin alam kung ano na ang relasyon natin sa Panginoon dahil sa pagdurusang ito. We lose confidence in our own self. Nawawala ang ating kumpiyansa sa sarili. And we pray to God and we don't hear from God. Nananalangin tayo sa Panginoon subalit tila siya'y hindi tumutugon. It's almost like, my God, why have you abandoned me? Katulad ng panalangin ni Kristo, Panginoon, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan o iniwan? And we know God did not answer Paul to take that thorn away. Alam na naman nating lahat na sa panalangin ni Pablo na tanggalin ang tinik sa laman na ito ay hindi siya sinagot o tinugon ng Panginoon. Instead of his circumstances changing, he himself was changed. Pinahintulutan ng Panginoon na hindi baguhin ang kanyang naranasang pagdurusa, subalit si Pablo mismo ang nagbago. Hindi nagbago ang kanyang sitwasyon, kundi siya mismo ang nagbago. And we see this in that pattern that Jesus made for us in his suffering. Na makikita natin sa mga stages na ating inaral noon, ang halimbawang binigay ng ating Panginoong Jesus. And so we see his suffering that he asked God to take this thorn away. Na makikita natin sa pagdurusa ni Pablo ay dinalangin niya na tanggalin ng Panginoon ang tinik na ito. But God transformed Paul in his suffering. Subalit, hindi nilunasan ng Panginoon na tanggalin ang tinik na ito. Subalit, ang ginawa ng Panginoon ay binago niya si Pablo sa kanyang pananaw. And I said last time that resurrection is not about our death and then resurrection. Ang pagkabuhay ay o resurrection ay hindi lamang mula sa kamatayan at pagbangon sa kabilang buhay. In our life today,
we can have resurrections. Na hindi natin kailangan hintayin sa tunay na kamatayan ng ating katawan, kundi ngayon mismo sa ating buhay ay mararanasan natin ang pagkabuhay. So when Paul says, when I am weak, then I am strong. Sinabi ni Pablo na kung sa aking kahinaan ay doon higit na naipapakita ang lakas ng Panginoon sa ating buhay. And that is resurrection. Na ito ang tunay na resurrection o muling pagkabuhay. And last time we talked a little bit about Johnny Erickson. Pinag-usapan din natin si Johnny Erickson. And in the end of May, our team will be in Manila and also in Iloilo to help out with the wheelchairs. Sa katapusan po ng Mayo at sa unang linggo ng Hunyo ay darating po ang isang team namin mula sa Amerika at sa iba-ibang pang bahagi ng mundo upang maglingkod sa IFL at sa Iloilo kung saan po tayo mamamahagi ng mga wheelchair. And also for the family retreats for families with PWD children or family members. At para sa family camp na magaganap po sa Laguna o Cavite, para sa family camp ng mga taong pamilyang may mga anak na may kapansanan. And this is what Johnny Erickson Tada says about her own life. At ito po ang sinabi ni Johnny Erickson Tada sa kanyang buhay. My weakness, that is my quadriplegia, is my greatest asset because it forces me into the arms of Christ every single morning when I get up. Ang aking kahinaan, ang pagiging quadriplegia o ang ibig sabihin po ay hanggang leeg pataas lang ang kanyang nagagalaw, ay ang kanyang pinaka mabuti o pinakamagiting na bahagi ng kanyang buhay. Sapagkat sa kanyang kahinaan ay napipilitan siyang lumapit sa kamay, sa braso ng ating Panginoong Hesus sa bawat pagkakataon, sa bawat umaga, sa kanyang pagbangon. And she says, I'd rather be in this wheelchair knowing God than on my feet without God. Mas gugustuhin ko ng maluklok sa wheelchair habang buhay dahil kilala ko ang Panginoon. Kaysa naman naglalakad nga ako, subalit hindi ko naman kilala ang ating Panginoon. Church, this is a continuing resurrection. Mga kapatid, ito po ang aking tinatawag na patuloy na resurrection or muling pagkabuhay. But let's be direct. Suffering is still hard. Subalit, kailangan nating aminin na ang pagdurusa ay hindi madali, na ito'y isang kahirapan na hindi basta-basta lang na kaya nating lagpasan. So the balance of my message today, I want to talk about how to understand suffering. Kung kaya't ngayong umaga po, ay gusto kong pag-usapan natin kung paano nga dapat ang isang Kristiyano ay dumaan sa pagdurusa. So I want to use the passage in Romans chapter 5, verse 1 to 5. I'll read in English and then it'll be in Tagalog. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Christ Jesus, our Lord, has done for us. Because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege where we now stand. And we consistently and joyfully look forward to sharing God's glory. Verse 3, we can rejoice too, because when we run into problems and trials, we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character. And character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead us to disappointment, for we know how dearly God loves us, because he has given us the Holy Spirit to fill our hearts with his love. Sa Roma 5 po ay mababasa natin ang sinabi ni Pablo, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y
na kalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalulatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So in these 5 verses, Paul gives us 3 very important aspects of our Christian life. Sa ating nabasa ay binigyan tayo ni Pablo ng 3 aspeto, yung mga mahalagang aspeto bilang Kristiyano. So number 1, Paul says this is our position as Christians. Na sa una, ito po ang ating posisyon bilang mga anak ng Diyos o bilang Kristiyano. And he summarized here, we have been made right with God. Sa una ay ang ating kinalalagyan ay ginawa na tayong tama o binigyan ng tinuwid na ng Panginoon ang ating posisyon sa Kanya. Before, we were sinners and we could not approach God. Noon tayo po ay mga makasalanan at hindi po tayo pinahihintulutan na basta na lang dumiretso at lumapit sa Panginoon. Because Christ suffered and sacrificed himself for us. Dahil si Kristo ay nagdusa at nagsakripisyo para sa atin, now we are made right with God. Na ngayon ay ang ating posisyon sa Panginoon ay naging matuwid. And because of Christ, now we have peace with God. At dahil kay Kristo ay meron tayong kapayapaan sa Diyos. And we also have access directly to God when we pray. Na binigyan tayo ng daan upang makalapit at manalangin diretso sa ating Panginoon, sa ating Ama. And so we can confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Kung kaya tayo may kumpiyansa at may kagalakan upang humarap at makita at makibahagi sa kalwalatian ng Diyos Ama. So our past is forgiven. Ang ating nakaraan ay pinatawad. Our present is connected to the Holy Spirit. Ang ating kasalukuyan ay konektado sa banal Espiritu ng Diyos. And so our future is glory. At ang ating future or ating pinangaharap ay patungo sa kalwalatian. So number 1, Paul says, is our position as Christians, our position is secure. Ang ating posisyon sa Panginoon bilang mga alagad at mga anak ay naging matuwid. But then he also talks about our progress as disciples. Pinag-usapan rin ni Pablo ang ating pagiging disiplo, ang ating pag-angat bilang ang ating progreso bilang mga disiplo. So Paul says we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, and endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. Sinabi ni Pablo, bilang mga alagad ay hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. So we can chart it just like the one last month this way. Pwede nating basahin sa ganitong paraan ang tinutukoy ni Pablo. So trials will develop into endurance, endurance to character, character to hope. Ang ating trials or mga pagsubok ay magbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ay magbubunga ng ating character, ang ating pagkatao, at ito ay magbubunga naman ng pag-asa. In the original Greek, the word trials and temptation are the same word. Sa Greko po, ang salitang trials at suffering or hardship ay isa lang po. So trials could be problems, could be suffering, could be hardship.
Ang trials po ay pwede nating isalin bilang problema, pagdurusa o paghihirap. Trials can come from external problems that we have. Ang pagsubok po ay pwedeng magmula sa external or sa panglabas. It can also happen in our bodies, our health deteriorating. O kaya ito'y pwedeng magmula sa ating katawan, ang ating pagtanda, ang ating paghina o ang mga sakit. Or it can be also emotional or spiritual problems. Ito po'y pwede ring emotional or uh, uh, or spiritual na problema. And these things cannot be avoided. At ang mga bagay na ito po ay hindi natin parating pwedeng maiwasan. If I were to ask you today, no matter what age you are going through problems, sufferings, hardships. Anumang edad mo, ay tiyak na meron ka ring iniindang pagsubok sa iyong buhay. But we can choose to be bitter or we can choose to grow. Pwede tayong kung paano tayo magrespenda sa mga pagsubok ay pwede itong magdulot ng kapaitan sa ating buhay o pwede itong maging pagkakataon upang tayo'y mag-grow or umangat o kaya'y magbago patungo sa kabutihan. And Paul says when we face these, we do endurance. Kung ang pagsubok ay kadalasan ay magdudulot ng pagtitiis. And this can be translated as to persevere, to not give up, to keep going. Ang endurance po ay pwedeng salin bilang pagtitiyaga o pagtitiis, hindi sumusuko, na magpatuloy. If you look at your life, every good thing that happened to you involves endurance. Kung ating pong pag-iisipang maigi na ang bawat mabuting naganap sa ating buhay ay dulot ng ating pagtitiis. You have to endure education in order for you to develop your career. Kailangan tayong magtiis at magtiyaga na mag-aral upang isang araw ay magkakaroon tayo ng mabuting trabaho. You endure hardship in your work so that you can grow as an employee. Kailangan tayong magtiyaga bilang mga empleyado para lalo pang mapabuti ang ating kalagayan sa kumpanya. And as parents, you have to endure teaching your children. Kailangan tayong magtiyaga na turuan ang ating mga anak habang sila'y bata at maliliit pa. You did not give up. Kadalasan na wala tayong pagkakataon na hindi magpatuloy o mag-give up or at sabihin ayaw na nating gawin ang bagay na ito. You learn more when you keep going and you did not give up. Dahil hindi tayo sumusuko, dahil tayo nagtsatsaga, ay mas lumalawak ang ating karanasan. And along the way, you grew your character. At dahil dito, ang ating character or ating pagkatao ay umuusbong, lumalaki, lumalawak. So I went to AI and asked, what is the definition of character? Tinignan ko po sa computer, sa AI, kung ano nga ba ang kahulugan sa English na tinatawag na character. So it says here, character refers to the mental and moral qualities that define a person, shaping how they think, behave, and make decisions. Ang character po, ang pagkatao ay tungkol sa mental at ang ating moral qualities, kung paano tayo nagre-respond
ng tama, ito po ang nagbibigay kahulugan sa ating pagkatao, na ito yung humuhubog sa ating pag-iisip, sa ating kung paano tayo kumilos, at paano tayo gumawa ng mga desisyon. So you develop traits like honesty, integrity, courage, responsibility. Kung kaya't nagdudulot ito ng pagiging honest o hindi nagsisinungaling, integrity, kung saan kahit walang nakatingin sa atin ay ginagawa natin ng tama, courage, lakas ng loob, responsibility o kaya pagiging isang responsableng tao. Simply put, character makes you a better person. Ang character po ay siyang nagdudulot para ang isang tao ay maging mabuting, mas mabuting tao. The Bible has also explanation about character. Ang Biblia po ay nagbibigay rin ng paliwanag tungkol sa character o ang pagkatao. And one of them is in Galatians 5, which is the fruit of the Holy Spirit. Ito po yung mababasa natin sa Galatia tungkol sa bunga ng Espiritu Santo. There is one fruit, but there are 9 expressions. Iisa ang bunga, subalit mayroon siyang siyam na aspekto. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. So if we were put this into a list from top to bottom, Kung isusulat po natin, kung ililista po natin ang bawat ang bunga, so the first one is love and then joy, peace, etc., etc. pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at iba pa. So the traditional way of looking at this is to say, okay, we start with love and then we keep going until we get to self-control. Ang tradisyonal pong pagbasa nito o pagkaintindi ng mga Kristiyano ay magsisimula tayo sa pag-ibig, pagkatapos kagalakan, pagkatapos kapayapaan at iba pa. And then the last one would be self-control. At ang magiging huli ay ang pagpipigil or pagtitigil sa sarili. But I'm going to propose something to you this morning. Subalit gusto ko po sanang turuan kayo ng isa pang pamamaraan kung paano babasahin o gagamitin ang bunga ng Espiritu Santo. If you start from love, love is probably the most difficult of all the qualities of the fruit of the Holy Spirit. Sa aking palagay, kung magsisimula po tayo sa pag-ibig, ito po ang marahil ang pinakamahirap na aspeto ng bunga ng Espiritu Santo. So let me propose the opposite way of learning the fruit of the Holy Spirit. Balak ko po sanang turuan kayo na ng isang panibagong pamamaraan kung paano natin gagamitin sa ating buhay ang bunga ng Espiritu Santo. And that is, you start from the bottom. Na magsimula po tayo sa ilalim. Now, if I were to tell you, okay, develop all 9 aspects of the fruit, you will give up. Kung sinabi ko sa inyo o inutos ko sa inyo na ang bawat aspeto, atong siyam na aspeto ng bunga ay kailangan natin maging ganap kaagad sa buhay natin, ay maaaring sumuko kaagad tayong lahat. But let me propose this way. May isa pong pamaraan na gusto kong ituro sa inyo. Just start with one. Magsimula lang po tayo sa isa. And take your time to develop one. Mamili kayo kahit ano. Forget the rest of them. Mamili kayo, pumili lang muna kayo ng isa at pansamantala muna nating isagtabi ang 8. Magsimula lang muna tayo ng isa. And when you learn it well, it will automatically help you to move to the next one. At kung natutunan natin maigi
ang isang aspeto na ito, marahil ay ito ang magtuturo o magiging daan para matutunan naman natin ang iba pang aspeto. So let me show you what I mean. Gusto ko sanang ipakita sa inyo. Remember, Paul says, in suffering, then you learn endurance. Sinabi ni Pablo na sa ating pagdurusa ay natututo tayong magtiyaga. So when you learn to endure, you will learn self-control. Na kung tayo'y nagtiyatiyaga ay matututunan natin ang pagpigil sa ating sarili. Oh, you're studying for exams and it's very hard. Habang nag-aaral tayo para sa isang exam, ay siguradong nahihirapan tayo. But you know what? You have to learn self-control in order to be able to study hard and pass the exam. Kung kaya sa ating pagtsatsaga ay matututunan natin na ang pagpipigil sa ating sarili sapagkat kailangan natin maghanda para sa isang pagsubok, sa isang exam. So in your work, in your job, it's very hard to learn your job. Kahit na sa ating mga trabaho, ay sa umpisa ay mahirap talaga na kailangan nating magtiyaga upang aralin kung ano man ang kailangan matutunan sa ating trabaho. But if you endure in your job, you learn how to control yourself. Kung tayo'y nagtsatsaga sa ating trabaho, ay matututunan nating magpigil sa ating sarili. If you want to learn how to play sports and be very good at playing sports, Ganun din sa larangan ng palakasan, you have to endure. kailangan natin ng pagtsatsaga. And in your enduring, you learn self-control. At sa larangan nga ng palakasan ay dahil tayo nagtsatsaga, You, ay nagkakaroon din tayo ng pagpipigil sa sarili. when you have problems with your family, Gayon din sa larangan ng problema sa pamilya, you don't walk away. hindi lang tayo basta-basta sumusuko, And sometimes you have to endure. kailangan tayo magtiyaga. But when you endure, you learn how to control yourself. Sa pagtsatsaga ay natututo natin magpigil sa sarili. So that's the first one you should learn to change your character. Kung kaya't ito ang una dapat nating matutunan, ang pagpipigil sa sarili, ang pagtsatsaga. Because self-control is the biggest thing that will always hit you every single day. Sapagkat anumang uri ng pagsubok sa pang-araw-araw na pagsubok ay ito ang unang-una nating makakatapat, ang pagtsatsaga at pagpipigil sa sarili. When things don't go your way, do you just have to yell and scream and walk away? Kapag tayo'y nahihirapan, ano bang gagawin natin? Sisigaw na lang tayo at magsisigaw na lang ba tayo? When you don't like your work, you don't walk away. Kung hindi mo gusto ang iyong trabaho, basta-kasta na lang bang aalis ka? When you want to become an engineer, you have to go through so many classes to get to that point. Kung gusto mong maging isang araw maging isang engineer o engineero, ay marami po tayong klase na kailangan tiisin. Those of you who are studying nursing know how difficult it is. Ganun din bilang nurse. And you have to endure and you learn self-control. Pagtsatsaga at pagpipigil ay kailangan. Because if you walk away, then without self-control, then you will not advance. Dahil kung tayo po ay sumuko at hindi nagtiyaga, ay hindi tayo magpapatuloy kung saan man tayo gustong humantong. But here's the beauty of it. Subalit, sa kagandahan loob, when you learn self-control, you cultivate gentleness. kung natutunan nating magpigil sa ating sarili, ay ito po ay magbubunga ng kaamuhan or gentleness. And when you become gentle, you learn to be faithful to stay in that position. Kung tayo po ay naging maamo, ay matututo natin maging tapat. And when you learn faithfulness, you also learn goodness. Pag tayo'y tapat, magiging
matutunan natin ang kagandahang loob. And when you see the good, you become kind. Pag nakita natin ang mabuti, ay nagiging tayong ang kabutihan ay tayo rin ay nagiging mabuti sa kapwa. And when you are kind, you develop patience. Kung tayo po'y mabuti, tayo po'y mas mapasensyoso, magpasensya. And when you are patient, you are at peace with yourself. Kung may pasensya, ay mayroong kapayapaan sa loob. And when you learn peace, you become joyful. At kung may kapayapaan, ay natututo tayong maging galak. And when we are joyful, we easily love. At kung may kagalakan, ay natutunan natin ang pag-ibig. Character development is not easy. Ang pagbubuo po ng character or ang ating pagkatao ay hindi madaling proseso. But if you learn it one step at a time, Subalit sa aking palagay, kung natuto tayo isang aspeto sa simula, you will begin to develop the fruit of the Holy Spirit. na unti-unti tayong matututo at gagabayan sa iba pang aspeto ng bunga ng Espiritu Santo. The reason I can tell you this, Kaya kong sabihin sa inyo to, because this is how I am learning the fruit of the Holy Spirit. sapagkat sa ganito pong paraan ang ginamit ko po sa aking buhay. As a pastor, we minister to every kind of person. Bilang pastor, ay iba't ibang uri ng tao ang aming pinagsisilbihan. And we have to learn to love every kind of person. At kailangan namin matutunan bilang pastor na mahalin ang bawat nilalang. All you need to do is ask Sister Pat and Pastor Renz to know what it means. Hindi po natin kailangan lumayo. Tanungin lang po natin si Sister Pat or si Pastor Renz kung ano po ang ibig kong sabihin. And sometimes people are hard to love. Kadalasan ay hindi madali ang mahalin ng kapwa. And sometimes we have to endure them. Kadalasan ay kailangan tayo magtiyaga. But then in enduring, we learn self-control. At dahil natutunan tayong magtiyaga sa ibang tao, ay napipigilan natin ang ating sarili. And then we become gentle, faithful, etc., etc., etc. At sa kalaunan ay nagiging maamo, nagiging tapat, nagiging mabuti, at may pasensya, at may kagalakan, may kapayapaan, at may pagmamahal sa tao. And eventually, we learn to love. At sa huli ay dahil natutunan natin ng ibang aspeto, sa kalaunan ay naniniwala ako na matututo tayong magmahal ng kapwa. But we have a great anchor, and that anchor is the Holy Spirit. Sa ating buhay ay may tinatawag po tayong anchor. Ang anchor po sa pagsalin nito ay yung ginagamit sa vapor na kailangan mabigat na bagay para hindi gumalaw ang barko. At ito pong tinatawag kong anchor ay ang Espiritu Santo. And hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. God wants us to develop our character. Gusto po ng Diyos na i-develop natin ang ating pagkatao, ang ating character. Because when our character is formed, then we can see the hope of the future. Sapagkat pag nabuo ang ating character, ay makikita natin ang pag-asa sa ating kinabukasan. And in 2 Corinthians chapter 4, verse 16, it says this, "Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all." Mababasa sa 2 Korinto, kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok,
ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masusukat na kaluwalhatian. So this is a picture of Ashikaga Yoshimitsu. Ito po ay isang litrato ni Ashikaga Yoshimitsu. He was an emperor in Japan that was born in 1358 and he died in 1408. Siya po ay isang hari nung panahon ng pinanganak noong 1358 at namatay ng 1408. He was given a tea set from China, the emperor of China. He's the emperor of Japan. He was given a tea set by the emperor of China. Bilang hari ng Japan o ng Hapon, ay isang araw ay binigyan siya ng hari ng Chino ng isang tea set o yung tinatawag nating yung pinagbubuhusan ng tsaa o tea set. And so he loved it so much, he used it every day. Dahil maganda ang bagay na to, ay ginagamit ito araw-araw. But one day, a cup fell down and was broken. Subalit isang araw, isang tasa ay nahulog at nabasag. But he did not want to send back to China because he feel like it would be embarrassing to go back to China to ask for a replacement. Dahil naging napamahal na sa kanya ang tasang ito, ang mga tasa, ay nahiya siyang humingi sa hari ng Chino ng pamalit sa nabasag. So he asked the Japanese artisans to see what they can do to repair it. Kung kaya't inatasan niya o inutusan niya ang kanyang mga artisan o mga taong may talento sa larangan ng arts para kumpunihin ang nabasag na tasa. So they came up with this very good art called kintsugi. Ano ba ang ginawa ng mga artista nito? Ay mula sa kanila ay nagbunga ang art na tinatawag na kintsugi. So they take all the pieces and put it together and use gold to bind them together. Ano nga ba ang kintsugi? Ang kintsugi po ay ang art na ang mga basag, ang mga pira-pirasong basag ay binubuo uli at pinapatungan ng ginto upang siya'y mabuo muli. And it's taking broken pieces to put it together to become something even more beautiful. Ang mga basag-basag na piraso ay binubuo siya ng ginto at ang produkto nito ay mas maganda pa sa sa tasang hindi nabasag. Because each piece, each cup would be different in design. Sapagkat ang bawat tasa na binuo ay hindi pare-pareho. Siyempre, ang pagkabasag ng isang tasa ay hindi pare-pareho. Kung kaya kapag ito'y binuo, ay hindi na siya pareho ng kung anumang iba pang nabasag na tasa. So here's another representation of kintsugi. Ito po ay isa pang litrato ng produkto ng kintsugi. And then this is another one. At isa pang litrato. Doesn't this look like our lives? Hindi ba ang tasang ito ay isang halimbawa ng ating buhay? We have been broken by suffering. Na sa ating buhay ay punong-puno ng paghihirap at pagsubok na tila tayo'y binasag rin. And often we do not get the answer from God that we are looking for. At hindi natin natatanggap sa Panginoon ang lunas na gusto natin. But God says, my grace is sufficient for you. Subalit ang anong sabi ng Panginoon? Na ang kanyang grasya or grace ay sapat sa atin sa ating kahirapan. And my power is made perfect in weakness. Na ang kanyang kapangyarihan ay nagiging ganap sa ating kahirapan.
paghihina. And when we endure, At kung tayo ay nagtiyaga, our character is developed ang ating pagkatao ay and nade-develop. we become resurrection. At tayo ay nagkakaroon ng muling pagkabuhay. My favorite piece is this one. Ito po ang aking pinakapaboritong litrato ng Kitsugi. Because it does not come out as a whole piece. They're missing pieces. Makikita natin na hindi nabuo ang mga pira-piraso. But nevertheless, the gold shines. Subalit, sa kamay ng isang artisan ay mas naging maganda pa kahit na hindi buo. Lalong kumikinang ang ginto. Our broken lives in the hands of God will produce the beauty of gold. Ang ating pira-pirasong buhay, katulad ng kintsugi, sa kamay ng ating Panginoon ay lalo pang kumikinang. Our hope as children of God is the glory. Ang pag-asa natin bilang anak ng Diyos ay ang kalwalhatian. And in Hebrews 3:14, for if we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs to Christ. Hebreo, kapagka tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Our Father, we pray for each one who is listening to this message. Aming Ama, pinanalangin namin ang bawat isa na nakikinig sa mensaheng ito. Some of them may be going through really, really difficult times. Ang iba ay dumadaan sa mahirap na pagsubok. And some of them are suffering, especially with the economic situation now. Ang iba naman ay nagdurusa sa larangan ng pinansyal. I pray, Lord, that they will endure. Dalangin ko po, Panginoon, na lahat sila ay magtiyaga. And that their character will be developed. Ang kanilang pagkatao ay lalo pang lumalim at ma-develop. And the beauty of the Lord will shine through. At ang kagandahan ng Panginoon ang siyang kikinang sa aming buhay. In Jesus' name, amen. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Thank you very much for this privilege of sharing the Word of God with you. Muli po ako nagpapasalamat sa inyong lahat.